Good morning guys, meron na naman ditong binabang unit ng ventilator. So ito yung aming ventilator guys na SB300. So sabi ng user may issue daw. So tingnan natin yung problema guys. So ayan, kinabit ko na sa oxygen. Ito na tayo guys. System check muna tayo guys kung ano yung issue nya. So ito guys, auto flow sensor test fail. Yun yung issue nya. So dito guys, pag auto flow sensor test fail ka na rin dito sa oxygen sensor. Pero kung pumasa ka rito sa auto flow sensor test tapos fail ka dito sa auto sensor test, meaning ang problema mo lang is yung ito guys, yung nandito na sensor, yung oxygen sensor. So yan guys, so yan, fail siya, fail ng auto sensor, ito guys, marami na akong nagawang ganitong problema. So dumating na yung ni-request kong spare parts dito para dito. So magpapalit na lang tayo kasi dumating na kasi yung aking parts. So yan guys, ito yung parts na proportional valve na dumating. Kasi yan yung common issue ng ventilator na yan guys. Pag ganitong error, auto flow sensor test fail, common issue nyan yung proportional valve guys, may problema. So ngayon, either proportional valve or oxygen flow sensor ang may problema. So una guys, gagawin natin, magpalit muna tayo ng proportional valve. So para malaman natin kung yan ba ang problema. So oxygen sensor ko guys is bago naman yan. So okay yan. So walang problema dyan. Ayun, tapos na nakita mo yung ni kulot. Siya pa niya si kulot. Sabi naman ni kulot, bisa niya sumat sa kulot. Magkagipit na dahil pati lang ako doon. Masira kan. So, Roy What? so, ada bag, ada passion, ada one side remove. Because this one ada carbon, ada silicon wall. Remove ada. What remove? Nanti kalau di Roy, ada bag, ada hanging, ada remove. This one. Dumi yan. Super dumi. So yun guys, ating hihilain tong side na to. So tanggalin lang natin yung mga flex cable.
Starter to. Isa. So, kailangan natin tanggalin to guys, itong mga hose na to kasi hihilain natin itong buo. So, pag hilaan itong buo guys, 3 tornilyo dito, 2 tornilyo sa left side. So, dito naman, so, wala ka nang tatanggal na natin. So, tutulak mo na lang to. Ito. Pag tinulak mo yan guys, maano mo na yan. Pero bago mo tutulak guys, tanggalin muna natin yung battery. So, hindi pa natin natanggal yung battery. Hindi mo maitutulak yan pag hindi mo tinanggal yung battery. So, 2 pa lang power bank nito guys. So, yan. So, kailangan mo tanggalin yung battery pack para matanggal mo yan. Hindi ko alam kung meron ba ditong isa. Yung 2 ba to? Kasi minsan guys, pag bago, ito guys, naka-sealed pa lang yung ano niya, hindi pa nabuksan. So, pag bago kasi guys, iisa lang yung battery na nakalagay. Ano? So, isa lang yung battery. So, pero yung battery na yan guys, yung isang battery, tumatagal ng 120 minutes yan. So, 2 oras. Tanggalin pa rin natin to. Para hindi siya mag-screw down. Yan. So, guys, itulak na natin yan. So, ingatan lang natin. So, tatanggalin mo din to. Hindi mo maitulak yan. Hindi mo to tinanggal. Yan. So, oxygen cell, tanggalin mo din yan. Para maitulak mo. Pag hindi mo tinanggal yan, hindi mo maitulak din yan. Then, piliin natin itulak. Yan. So, ingat lang. Dito ka mag-una magtanggal dito sa kabilang side. So, tayo naman itong mga ano na ito at saka itong kable na ito guys. Importante matanggal yan. Paper lang naman to, so wala naman yung kinalaman. So, tanggal na natin yung wire dito. Ito guys, ito naka-nose kaya hindi yan lalabas. Dapat yan pasok. So ingatan lang natin yung ating kable guys kasi napuputol yan. Tanggalin natin to. So yung hose natin natanggal na. Yan. So yan guys. Ito yung papalitan din guys ito. Ito yung papalitan natin. So proportional valve. Proportional valve guys at saka total nagbubukas na lang din naman tayo guys. Proportional valve. Isa yung sa dalawa tong klase guys, isa yung sa oxygen tsaka isa yung sa air. Yan. Isang air tsaka isang oxygen yan guys. So, papalitan na lang natin yung problema lang kasi natin yung oxygen eh. Then, magpapalit din tayo guys ng
flow sensor. So, kukunin ko lang yung flow sensor ko. So yun guys, kasi nabuksan din naman natin kaysa magpalit lang tayo ng ganito, isabay ko ng palit ng sensor, oxygen flow sensor. Ayan. So magpapalit din ako. So meron akong isa. Ito. Palitan ko na rin para hindi tayo magdudubli-dubli na bukas. So madali lang naman palitan yan. So yun. Linisin lang natin. Ito nga pala guys, pag palit nito, so kailangan natin yung tanggalin yung blower box. Pag hindi mo tinanggal yung blower box, hindi ka makapagpalit ng flow sensor guys. Ayan. Kailangan natin tanggalin yung blower box. So madali lang naman tanggalin yan. Lang natin tong sensor. Yan. Ito yung blower box motor. Ito yung sensor ng blower box. Tanggalin din natin to guys. So yan. So ingat lang dito sa flex cable kasi manipis to. So ingat lang sa pagtanggal kasi masyadong madikit yung nilagay nilang tape. Yan guys. So tanggal na yan. So ito lang kasi nakadikit yan sa blower box. So tanggalin din natin itong mga wire na to. Yung pinaka power. Tanggalin natin yung pinaka buo. So dito na tayo magtanggal guys sa pinaka niya, base. Para 4 na screw lang yung tatanggalin natin dito sa gilid. So, siyempre, tatanggalin natin yung mga flex cable dito. Tsaka yung sensor dito guys. Kasi kasama yan sa matatanggal. So, ingat lang din pagtanggal ito sa mga nakadikit na glue. Kasi masyadong maano. So, tatanggalin lang natin to. So, ito yung sa... Yan guys, ito yung sa... proportional valve na connection. So yan. Kailangan mo rin itong tanggalin itong kable na to. So ito yung sa mga sensor guys. So kung natanggal mo na yan, tanggal mo na to. So tanggalin mo lang yan. So importante matanggal tong tape kasi matigas. Hilahin mo lang ito guys. Yan. Then yan. So, may iangat lang na to. Ayan. So, yung buo lang. So, 4 na tornilyo lang ang bubuksan mo. Dito at saka yun dito. Huwag mo natanggalin yung mainboard mismo. Then guys, pag natanggal mo na yan. So, yan guys, pag natanggal natin yung board, tanggalin na lang natin yung tanggalin natin yung pinaka blower box niya. So blower box. So
Ayun yung pinaka blower box niya guys. Pag meron niyang tornilyo dito guys, 4. So tanggalin mo lang to. So hand tight lang tong skruhan na to guys, kasi nga ano to eh. So hand tight lang to. Huwag na masyadong higpitan kasi nga nababasag tong ano niya. O kaya nababali ito guys. So ito na puputol. So pagkatapos nyo guys, hihilain mo lang to. Hawakan mo lang dito. Yan. So ayun na yung pinaka blower box natin. So ayan. So may mga spacer, washer. Gamitin mo yan. So ayan na guys, nandito na yung pinaka flow sensor guys. Papalitan na yan. So dahil sa ano guys, yung hindi naman to original na galing ng Mindray yung binili natin. Yan. So may kaiba yung wire niya, connection niya. Pero pag tinignan mo naman is parehas naman. Ayan. Para naman siya, 60 PSI, 60 PSI, 5 volt DC, Parker, parehas ng serial code number, part number. So okay lang to. So ililipat ko lang yung kable nitong sa original na Mindray. So ganito kasi yun guys, pag sa original na Mindray kayo bumili, medyo may kamahalan ng presyo, pero okay naman yung wire niya. So talagang tamang-tama yung pang SBC 300, SBC 300 talaga. Ganun kahaba yung wire niya. So pag tinignan mo yung tinignan mo yung binili sa ibang company, ayun wire niya, ganun lang kaikli. So mas maikli. At saka iba yung niya, wire niya talaga. Ito mas mahaba. So ilipat ko na lang yung wire guys. So yan na guys. So naipalit ko na yung kable. Nailagay ko na yung kable na yan. So okay na siya. So ibalik na natin. Ito na yung pinakabago. So tingnan mo rin to guys, baka yung gasket niya is nandito. Saan yung luma? So guys, ayun, napansin mo yung luma, natanggal yung gasket niya. Ayan. So naiwan yung gasket dito. Kailangan mo tanggalin yung gasket niya. Ayan yung gasket niya guys. Kasi yung rubber nung sa luma. Kasi yung bago guys, meron na rin kasama sang rubber. So pag tinan mo yung bago, yan, meron na sang kasamang gasket. So hindi mo na kailangan yung luma na yun. So ibalik na natin. Pagbalik, so iuna natin yung wire. Kasi yung wire lulusot niya sa ilalim. Yan. So importante yung wire na maibalik natin. Yan. Tsaka yung yan. Tapos yung dalawang screw, yung mahaba yan.
Yan guys. So, ipitan na lang natin. Pero guys, hand-tight lang to. So, madali lang. So, ngayon, ilusot natin yung wire natin dito ulit. Yung kable, importante. Para hindi mahirap. Kasi pag nilusot mo to guys na hindi mo tinanggal tong ano na to, mahirap. Ay. Lusot. Dapat dito natin pinadaan. Yan. 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 So, yan. Ano yung kable niya. Tapos, tingnan natin yung filter. Kung okay pa ba yung filter niya. Okay pa naman yung filter niya. So, hindi muna tayo magpalit ng filter. So, tingnan muna ulit yung hose. Bago tayo magbalik guys. Yun. Okay. Ayan. Saktong-sakto. Sakto siya. So mamaya natin ibalik yung kable. Balik muna natin yung tornilyo dito guys. Yung lock bago tayo mag dapat yan, nakalak yan. Tapos yung dalawang tornilyo. Then, after that, dito na tayo sa harap. Turn na guys. So, apat na tornilyo yan. Huwag mong kaligtaan. Kabilang side. So, ayan na guys. Yun lang yung holder nyan. Tapos, ibalik na natin yung kable. Yan. Ibalik ng kable. Yan, kable. Yan. Then, itong kable na to guys, importante itong ibalik natin. So ito, balik natin dito. Importante ito. Then, lock natin guys. Ayan. So okay yan guys. So ayan. Aux na yan. So, napalitan na natin yung proportional valve. Ito guys. Kulang na pala yung cable tie niya. Hindi pa natin na cable tie.
kasi guys, kailangan natin lagyan ng cable tie ito para sure bull. Ayan. Okay. So, swabe na yan. So, ayan guys, naikabit na natin. Kabit natin tong ito guys. Yung ating ano guys. Ito yung ating blower box. So, bago to guys, galing ng Mindray. Yan. So, ano yan? Bagong bago. So, ito kasi blower box guys, meron tong life cycle. So, meron lang tong 20,000 hours. So, after nung 20,000 hours guys, mag-a-alarm siya, mag-reminder sa'yo. Pero pwede mo pa rin siyang gamitin. Kaya lang, sasabihin sa'yo, replace blower box. Or blower box maintenance. Lalabas yung ganun guys. So, laging mag-a-alarm yun. Every time na mag-a-alarm siya. Kaya ang gagawin mo guys, kung wala ka pa na mapampalit, pwede mo siyang i-increase. So, baguhin mo yung settings, gagawin mong 25,000 hours. So, kung wala pa naman kayo pampalit, tapos kailangan gamitin yung ventilator mo, so, i-increase mo ngayon yung limit niya. Gawin mo siyang 25,000. So, meron kang 5,000 hours pa na pwede mong gamitin para dumating yung nirequest mo na blower box, magagamit mo yung ventilator. So, hindi ko naman yung nire-recommend, pero in case lang guys na kailangan nyo talagang gamitin yung ventilator. So, yan ang gagawin nyo. So, para mawala lang yung blower box na guys, na message. Pero wag nyo i-reset kasi pag ni-reset mo, hindi mo na makokontrol kung ilang hours na yung gagamit mo. So, kailangan mo lang baguhin mo lang yung limit para magagamit mo siya. So, ayan. Sakto naman. Kailangan magkaiba siya dito sa original na blower box. So, kailangan ko yung rubber coating. Kasi kailangan to guys, yung ganito para sa vibration. So, balik mo itong ganito niya. Kasi yung bagong darating, walang kasamang ganitong guys. Walang kasamang ganito. So, kailangan mong kunin yung sa luma. Yan. So, yung rubber coating niya, okay naman. So, ayan. So, yung isa nandito yung yan. So,
pagkatapos nyan guys, screw na natin yung 4. Yan. Balik na natin yung lower box natin. So hand-tight lang natin to guys ha. Huwag natin sobrang higpit kasi ano to, nababali yung tornilyo screw. Maliit kasi screw nito eh. Pag natuduhan mo ito ng higpit, nababali. So, ilang beses na akong nabalian ng tornilyo na to. Kaya, tinatsatsantsa ko na lang yung torque niya, yung higpit. So, yan. Okay na. So, yan guys. Okay na siya. So, after that, so, pwede natin ibalik yung CPU board. Yan, ito. So, ito pala guys. Dito yan. Yan. Okay. Hindi siya lumulusot dito sa butas yan. So may butas yan, may guide. So pag nasalpak na sa guide, so okay na yan. So ipitan na natin. So ayun guys, siyempre guys, pag nakabit mo na yung board, so kabit mo na yung board niya, kakabit mo na yung mga kable. So unang-una guys, para hindi mo makalimutan yung mga connector, ito ang pinaka-importante. Fine. So siyempre guys, pagkatapos natin ikabit yung mga kable niya, ito ang importante. Huwag natin kalimutan. Ito una-una mo ikabit guys, para hindi mo talaga sa makalimutan. Kasi ito din yung lagi kong nakakalimutan guys na ikabit. So, mag-error lang naman tong ventilator mo pag hindi yan mo na ikabit. Sensor error. So, yan. Tapos kabit mo na tong lower box mo. Tapos itong sensor niya. Ito yung ating proportional valve. So, ayan, nakabit na natin. Saka ito guys, huwag natin kalimutan. Yan. So, kabit natin yung kabilang side. Dito naman tayo sa kabilang side. Guys, ito.
Ito yung lumang proportional valve, guys. Ito rin yung lumang ating so naikabit na lahat. Ito na lang. Then ito. So okay na siya. So ano na ibabalik natin is tapos na yung ating mga wire na dito, kinabit. So double check mo lang, guys, kung mayroon kang nakalimutan. So para hindi pa ulit-ulit yung gawa. So okay naman. So double check lang natin. Ngayon, na. So dito na tayo. Babalik na natin dito sa ating guys, lagayan. So lilinisin ko lang ng konti kasi medyo dumi. So ito, medyo dahil sa mga anak tumutulo, so linisin lang natin ng konti. Para malinis na rin natin. Kasi puno na sila alikabok. Saka yung dumi. Ayan, guys. Ayan, sobrang dumi, oh. Sobrang dumi. Kailangan natin ng linis-linis din para medyo malinis naman yung ating ventilator. So after dun, guys, ibabalik na natin to sa kanyang lagayan. So dito tayo. So ibalik na natin. Hose dito, guys, kailangan nating ilabas bago pa man tayo magpasok dito yung kanyang wire niya. So yun. Maswak na siya. So ngayon i-screw natin yung 5 screw, guys. So dito 3. Dito sa side na to meron siyang 3 tornilyo. Actually yung isa na to hindi na dapat tinanggal. So natanggal pa natin at saka 2 sa kabilang side.
wire. So, yan. Okay naman, pasok. So, ito. Dito. So, ibalik natin yung hose. May marking naman tayo dito guys. Hindi tayo pwedeng magkamali. Baliktad. So, may marking yan. So, okay na siya. Tapos, ito. So, ayan. So, keyboard tayo natin yan. So, ayun guys. So, ikabit na natin ang kable ditong wire na na-edit na iwalay. Yung sa fan blower niya ay alarm. Then, dito. Yung sa SPO2 niya. So, itong nga palang board na to guys is SPO2 lang yan. So, ang gagawin natin next is yung cover. Kaya lang medyo marumi din yung cover. Linisin mo natin. Linisin lang natin guys. So bago natin ikabit yung screen guys, ito muna yung kakabit natin kasi hindi natin maikabit ito pag nakasarado na, nakakabit na yung screen. So importante, maikabit muna tong cover. Kasi mahirap na hindi na ito maikabit pag naikabit na yung monitor.
So yun guys, linisin na rin natin yung filter. So importante malinis ang filter. Ito guys, February 2023 na palitan. So ano ngayon, 2024 na. Yung HEPA filter niya. Pero hindi naman yan, bacteria filter niya. So marumi na rin guys, palitan na rin natin ng bago yan. So meron tayong bagong bacteria HEPA filter guys. Yan. So meron tayong bago. So palitan na rin natin yan. Kasi marumi na rin guys. Super dumi na rin guys. Tingnan mo. Yung pag binuksan mo itong guys, ang itim na. So tingnan mo yung pinagkaiba ng bago. Ayan. Oh, puting-puti. So palitan na rin natin yan. Yung luma. Kasi ito guys, medyo malinis pa naman yung ano niya.
medyo maasin na rin yung ano niya guys. Ayan. So linisin lang naman natin yan. So hindi pa naman pumasok doon sa loob. So dito lang sa diaphragm valve may asin-asin, so linisin lang pag mayroon kayong ganon. So okay pa naman to. So ayan guys, moment of truth na tayo. Titesting na natin dito sa ating holder. Na. Nag-upload na tayo guys. Tingnan natin kung mubra ba yung ginawa natin. So dami natin pinalitan. Nagpalit tayo ng proportional valve, flow sensor. So ganito guys, pag nagpalit ka ng flow sensor, kailangan natin i-calibrate yung flow sensor natin. So calibrate lang natin sa isi-zeroing lang natin guys. So yan, continue. So dati hindi pumapasa siya sa ano. Tingnan natin kung papasa siya ngayon sa flow sensor. Ayan guys. Ayan guys oh. Auto flow sensor pass. So meron tayong expiratory flow sensors test fail. So expiratory flow sensor guys, ito lang yan guys. Ito. So expiratory valve, expiratory test, yan yung fail na guys oh. So auto flow sensor natin pass na. Ito yung problema natin. So madali na lang yan. So dito yan sa mga ito guys. So magpapalit lang tayo ng mga ganyan. So yan guys, hindi pala tayo nagkabit ng hose. Sa kamadali natin, hindi tayo nakakabit ng hose kaya nag-fill yan. So kabit tayo ng hose. Kaya nag-i-error yan guys. I-skip lang natin yan. Stop lang natin yan. So, kasi hindi tayo nagkabit ng hose. Kabit na natin ng hose. Madali natin mag-sensor test. Wala tayong hose eh. Kaya. So, gagawin natin. I-retry lang natin guys. So, retry. So, importante ito yung error natin auto flow sensor na nag-fill. So, pumasa na siya. So, ayan. Naka-hose na tayo. So, kanina wala tayong hose, kaya puro pula. So, yan. So, yan guys, oh. Puro green na yan guys. So, compliance test na siya. Compliance, ano na siya. Acceptable naman siya. 25 lang yung ano natin, leakage natin guys, 25. So 300 ml minimum. So ayan. So wala sang kalik-lik. So ayan guys, oh. Kahit nga hindi na tayo nag-calibrate ng flow sensor guys, pass pa rin siya. So, total nagpalit naman tayo ng flow sensor. Ang gagawin natin is mag-calibrate tayo ng flow sensor. Hintayin lang natin matapos yung sa oxygen sensor test. So, medyo 1 minuto yan. Hintayin lang natin yan. So, and guys, sa auto sensor test siya is fail. So, ang gagawin natin lang,
mag-calibrate muna tayo guys. So, pag hindi siya pumasa sa calibration, magpalit tayo ng auto cell. So, exit tayo dyan. So, punta tayo sa setup. Auto calibration. Mag-auto cap. Dito guys, mag-flow calibration muna tayo. Ayan. Flow calibration. Connect the high frequency. Start. Close the breathing circuit. Okay, start. So, kasi nagpalit tayo ng flow sensor. So, kailangan natin mag-calibrate ng flow calibration guys. So, after ng flow calibration, magkakalibrate tayo ng auto. Calibration pa rin tayo guys ng flow calibration. So, sa 1 minuto mahigit din yan. So, ayun guys, calibration completed siya. So, okay siya. Wala siyang error. So, ngayon guys, dito tayo mag-calibrate ng oxygen. Auto calibration naman tayo. Start auto calibration. So, auto calibration tayo. So, yun guys, after nung auto calibration naman natin is completed naman siya. Wala naman siyang error. So, meaning calibrated na siya. So, wala na siyang error. Ayan, ready to ano na siya. So, ventilation. Try natin mag-ventilation guys. Try natin mag-ventilate. Try natin kung tama ba yung binibigay na tidal volume. Start. 490. So, ayan guys. Okay naman siya. So, ganun lang guys. So, okay na yung ventilator natin. See? So, lasang error na. So, yun lang yun guys. So, pag mga ganong problema, so, palitan mo lang yung proportional valves, oxygen, auto proportional valve. So, nagpalit na rin ako ng blower box. Nagpalit din ako ng flow sensor. Nagpalit din ako ng ano guys, yung HEPA filter. So, yun lang guys. So, yun o. So, 490. Yan. 490 ang ating settings. Yan. 490. So, napaka-accurate guys. Yan. So, ganun lang guys. So, ganun lang ka magpalit ng ating mga consumable. Actually guys, consumable yun. Yung, hindi lang consumable din guys is yung proportional valve. So, yun lang yung hindi siya consumable. So, yung flow sensor at saka yung blower box, meron talagang life yan. So, kailangan natin magpalit. So, ayan guys. Okay na okay yung ano niya, reading. So, yan yung aming Mindray SB300 guys. Hanggang dito na lang guys.